karismatiko, malakas ang dating, malamang maraming mga kababaihan ang mahuhumaling, titilian pa nga ito, no? Nakikita po nila yung panlabas na anyo. Tandaan po ninyo, si Satanas po ay nagtatago sa anyo ng kagandahan. Subalit sa kabuuan, kung tutuusin, si Satanas po talagang magandang anghel ever since. No? Hindi po yung traditional nakikita natin. Pero yung epekto na pwedeng ibigay niya sa tao na susunod sa kanya, malaki ang konsekwensya. Kaya nga po nagkaroon siya ng puppet na gagamitin niya sa huling panahon. Ito nga po yung Antichrist. Ngayon, malamang marami ng vlogs regarding the Antichrist. Pero gusto ko laliman natin ngayon ang Antichrist, ang purpose ng Antikristo. Ever since si Satanas gusto niyang salansangin, labanan, kontrahin ng Diyos. No? Kasama po dyan yung gusto niya masamba siya. At yan pong katuparan niyan, katuparan ng kanyang desire na masamba, matutupad po yan sa Great Tribulation. Palagay niyo po ba yung mga tao pipilitin magpatatak? Dati may preaching ako, pinipilit ng false prophet na magpatatak. Pero alam po ba ninyo, sa paglalim ko na rin sa pag-aaral, no? Dahil nakikita ko convenience ang hanap ng mga tao. Naniniwala po ko, karamihan po diyan. I'm not saying all, but karamihan or majority pipila para magpatatak ng tatak ng halimaw. First and foremost, ano ba naman yan sa kanila? Hindi nga nila alam ang Biblia eh. Sinasalansang kinokontra nila ang Bible, ayaw maniwala sa Diyos. They don't want to hear anything about Jesus. They hate the Lord. Kilala po natin sila kung sino po sila sa panahon natin ngayon. Itong panahon natin ngayon, makikita po natin, no? Kung magra-rapture po ngayon 2026, makinig po kayo mabuti. This is very important. If the rapture will happen in 2026, tumingin ka sa paligid mo at malamang makikita mo na kung sino yung mga maiiwan. Tama po ba ako? If the rapture will happen in our time, 2026, I'm praying, yes, sana. But still, the Lord Jesus alone knows it. Tignan po nating mabuti ito. Yung mga taong ayaw kay Jesus, they reject His words. They reject especially the gospel of grace. They don't want to hear anything about Him. They hate Jesus. Kala niyo po ba yung mga Pharisees lang? Up to now, marami. Dahil alam nila, if they will receive the Lord sa kanilang buhay, maraming mababago sa kanila. Kung sila ay dating sugarol, babaero, masama ugali, palamura, and all that, you know what? It's something like, tawag po dito, mga bunga yan ng kasalanan na ang tao dinidesire po lagi. Sabihin na po natin, pag-aanin natin, mga likong daan, mga tiwaling daan, nais nila. No? Hindi nila alam ang hangganan po niya ng impyerno. Hindi dahil doon sa gawa nila, makinig. Hindi dahil doon sa ginagawa nila na tiwali o masama. No, yun pong mga tiwali, mga pagsalangsang sa Diyos na kanilang ginagawa ay bunga lamang ng sinful nature na meron ng tao mula pagkapanganak. The sinful nature or the Adamic nature, yan po ang kasalanang mana na tinatawag ng Biblia. Minana natin sa unang mga magulang natin kay Adan at kay Eva. This is something that we really have to consider, especially when we are digging more deeply into the scripture when it comes to eschatology, because I truly believe yan po ang pinagmulan ng ugat ng lahat. Or should I say, yan ang ugat ng lahat. The sin nature.
Binigyan ng Diyos ng kalayaan ng tao para mamili ng mabuti at masama. Unfortunately, Eve chose the wrong way. Dahil ang pandaraya po ng Diablo ay ginawa niya sa pamamagitan ng pag-i-insert ng doubts doon sa utak ni Eva. Tandaan po ninyo, ang kanyang sinabi ay ganito, totoo ba na sinabi ng Diyos sa inyo na bawal niyong kanin ito? Opo, ni Eva doon sa ahas na maganda. Si Satanas yun. Hindi totoo yun, ni Satanas. Nasaan yung ahas na maganda? Kasi pag kinain yan, magiging Diyos din kayo. Ayan na po. Amen? Kinuha niya yung bunga, kinagat niya, binigyan pa asawa niya. Doon na po pumasok ang kamatayan sa mundo. Sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Nagkasala sila, sinuway nila ang Panginoon. That's it. Ang tawag doon, consequence of sin. Death. Hindi intended ng Diyos na magkasakit ang tao. Hindi intended ng Diyos na maghirap ang tao. Hindi intended ng Diyos na ang tao magkaroon ng kabagabagan o hilahil sa buhay. Nope. He intended men. Okay? His creation. No? Na manatili doon sa paradise, doon sa garden na yon. Sa piling niya, sa presensya niya. Pero hindi niya ginawang robot ang tao. Napakaganda ng ng Panginoon. The Lord Himself. Kaya nga po, pagdating po ng panahon, papakawalan si Satan. Sapagkat during that time, maraming ipapanganak doon sa millennial kingdom ni Christ, no? May mga mortal na lalabas doon. And right there and there, after that 1,000 years, papakawalan Satanas para mamili sila kung pipiliin nila si Jesus o ang kasamaan. Take note, hindi na po kasama ron yung mga glorified bodies na mga ni-rapture. Raptured saints po tayo. Kaya napakapalad po nating mga mararapture this coming church age. At pag na-rapture tayo, magwawakas ang church age, right after there and there, pasukan 7 years of tribulation, then sa katapos-tapusan ng tribulation, ay papatayin ng Panginoong Hesus ang Antikristo at ang bulang propeta, tatapon sila sa dagat-dagatang apoy, no? At doon po, kasabay po noon, pagkatapos noon, maghahari siya rito ng 1,000 taon, 1,000 years, no? At sa buong 1,000 years na yan, mapayapa ang mundo. Pero, tandaan po niyo, may mga isisilang doon ng mga tao. May mga isisilang doon ng mga tao. Kaya pag magtatapos na ang 1,000 years, papakawalan si Satanas para maging patas ang lahat. Sapagkat noong church age, naligtas ang tao sa pamagitan ng pagpili. Pinili si Jesus, naligtas. Nireject si Jesus, na impyerno. Kaya doon din po, sa panahon na yon, para patas, no? Yung mga pinanganak ng millennial kingdom, mamimili rin po sila, si Jesus o ang kasamaan. Alam niyo po bang sagot ng Bible dyan? Marami pa rin pumili sa kasamaan. Dahil, sabi, para silang, mga buhangin sa dami ng mga itatapon sa impyerno. No? Dahil nung pinakawalan ni Satanas, marami pa rin sumama sa kanya. Yan po ang power ng sinful nature. Kaya do not underestimate the sinful nature. Of course, makapangyarihan po ang atin pong taglay na new creation nature na nasa atin po. Pero alam niyo, yun din pong sinful nature na yan ay talaga naman po, pag hindi mananampalataya, talaga nangingibabaw po yan. Yan ang nagpapaandar sa kanila. Di ba? So, I would like you to consider this one thing right now. Kung dumating na po yung Antikristo, mga tao na ayaw kay Jesus, mahilig sa kalayawan, sa kamunduhan, sa comfort, hindi po sila kailangan pilitin. Sapagkat bakit mo mapapipilitin ang mga taong talaga naman pong ninanais na pumasa kay Satanas forever and ever. Unlike na mga believers na walang hinahangad, kundi pumasa kay Kristo, walang hanggan. Forever and ever in the arms of Jesus, in His love and in His grace. Kaya kung hindi pa po kayo ka-good vibes, I invite you na maging ka-good vibes na po by clicking that subscribe button, share this video. Upon sharing this video, not just sharing this video, but you share the love, wonderful grace, and the person of Jesus sa ibang mga tao.
Jesus wants to embrace them too, and He is using you, and He will use you rather, because we are the ambassadors of Christ here on earth. While Christ is in heaven, but we're waiting for Him, of course, but while He's there still, tayo po ang Kanyang ambassadors. So, inaasahan ni Lord, tayo po ay mag-share ng Kanyang kagandahang loob sa lahat ng mga tao. Mabiyayang gabi, malamig na gabi. So, I would like to thank the Lord Jesus for that. Malamig po ang gabi ngayon because lahat ng nangyayari, mainit man ang panahon, malamig man ang panahon, kung nasa iyo si Jesus, laging mainit ang Kanyang pag-ibig sa iyo. God bless po.